paandaran ng mga natatabunan ng issue, ha? Pinipersecute yung dating Pangulo. Sasabihan nyo ako ng kung ano-anong issue nyo. Huwag nyo akong kakantsawan rito ng ng mga issue na eto na po ang tunay na issue. Ano pa bang tatabunan? May mas malala pa ba rito? Illegal tong aresto na to. Ayon mismo kay Pangulong Duterte, basahin natin yung sinabi ni Tatay Digong. Yun man lang magawa natin. Yun man lang masabi natin. Biruin mo, pinoproblema ng anak mong bunso a flight lasting more than 8 hours but left with just sandwich to eat. Yung mismong pinadadala na senador ng Pilipinas, senador na ng Pilipinas si Bongo, nagpapadala ng pizza ni hindi pa iparating. Nakita ko yung video, nakikiusap pa ang senador ng Pilipinas para mapakain man lang yung dating presidente na hindi magnanakaw. Paulit-ulit ako rito, problema mo kasi Digong, hindi ka magnanakaw. Wala kang pinatabang buhaya. Wala naman talaga ninakaw si BP Sara, yung 125 nga. Sila na nga nagpatunay. Kanino napunta? Kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin, yun po yun eh. Hindi lang nila matanggap na walang ninakaw si BP Sara. Sila na nga nagpatunay. Kanino napunta? Eto, kay Mary Grace Piatos. Wala silang sinabi na binulsa. Ang sinasabi, sila mismo nagsasabi, na si BP Sara binigay kay Mary Grace Piatos. Alam natin lahat kung ano nangyari. Tinatanong yung spokesperson ng PNP, tumakbo. Dapat ba paghuhugas kamay ni BBM sa kabila ng lahat, no? Parang dalawang karakter sa si BBM po ay biblical character po ngayon, no? Ang tingin po ng mga mamamayang Pilipino, itong ating Pangulo ay dalawang biblical character. Ito po yung si Poncio Pilato na naghuhugas kamay, na wala siyang kinalaman sa persecution, at si Judas na talagang ipinagkanulo ang Panginoong Hesukristo, no? Hindi ko po yun na nga eh. Okay na sana na Judas eh, pero ang nakakainsulto yung paghuhugas kamay na parang wala po siyang kinalaman dito po sa nagaganap sa kasalukuyan. Okay? So marami po tayong pag-uusapan ngayon. Siguro kahit maghapon, kaya natin pag-usapan to. Tutok lang tayo rito. No? Napakarami pong pag-uusapan. Pati po yung, alam niyo po ba na mayroon pong dalawang judge na hindi po pabor. Noon pa po hindi po pabor na alitisin si Pangulong Duterte. Treto po yun, treto. Sumasang-ayon po yung tatlo na may sa question po ng jurisdiction. Ibig sabihin, sila po mismo, yung mga sinabi po ni Pangulong Duterte, pag-uusapan natin, yung mga reaksyon ni BP Sara, kung gaano katibay itong pamilya na to, pati po yung reaksyon na yung anong tawag doon, yung bilang anak ni Kitty. Alam mo, pag eto si Kitty, naging abogado pa to. Hindi, hay nako. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan muna natin, no, naglabas na po ng pahayag ang ating Vice President. Ito po,
Ah, sabi po ni Vice President Sara Duterte, baka nakakalimutan po ng lahat na Vice President po natin si Sara Duterte. Dalawang sentence lang po. Kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing. Alam niyo po mga kapatid, ngayon lang po tayo nakasaksi. First time po sa history, ngayon lang po tayo nakasaksi na ang mismong tagapagtanggol sana ng mga Pilipino. Alam niyo po, kaya po tayo hinalal, no? Mula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamaliit na hinahalal. Ano ba pinakamaliit na hinahalal? PTA. Mula po sa presidente hanggang sa hinahalal na Parents Teachers Association. Basic po kaya kayo inihalal para protektahan po ninyo ang inyong mga constituents. Yun lang. Protektahan. No? Pero kung presidente ka nga, hindi lang protektahan eh. 'Di ba? Protektahan at paunlarin yung kabuhayan ng iyong mga constituents. Wala na nga kaming inaasahan sa pagpapaunlad sa iyo. Protektahan mo lang. Protektahan mo ang kababayan mo. Ang iyong mamamayan. Protektahan. Wala pong hiniling sa'yo. Ano yung pinaglalaban natin sa West Philippine Sea? Dagat? Hindi ko po sinasabing hindi natin ipaglaban yung dagat. Ha? Yung sinasabi nyo na kayo ay para sa Pilipino, dagat yun. Bakit nyo pinoprotektahan yung mga sinasabi ninyong pinoprotektahan ninyo na dagat? Kasi pag-aari. Pag-aari lang. Pag-aari lang pinoprotektahan na natin. Bakit? Para yan kasi sa mga Pilipino. Pag-aari. Alam nyo ba yung pinoprotektahan nyo? Ilang barko, ilang tauhan yung pagpoprotekta sa pag-aari. Ito po, mamamayang Pilipino. Hindi po simpleng mamamayang Pilipino. Hindi na nga po pinotektahan, sila pa po ang sila pa mismo yung dahilan, yung presidente pa po at inaamin niya at siya ay naghuhugas kamay pa. Okay. Basahin lang po natin, no? Yung paghuhugas kamay bago po tayo dumako sa Duterte. Magbasa po tayo ng paano po naghuhugas kamay itong magaling nating pinuno. Politics doesn't enter into it. President Marcos addressed supporters of former President Rodrigo following his recent arrest, emphasizing that the government is simply upholding the law. Kanino pong law? Ang batas po natin, ang batas po ng Pilipinas, poprotektahan ng gobyerno ang mamamayang Pilipino. Kaninong law ang pinoprotektahan mo? Paulit-ulit ka, Mr. President. Let me remind you, paulit-ulit na sinasabi mo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Paulit-ulit mo sinasabi na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Paulit-ulit mong sinasabi na wala silang jurisdiction. Wala silang kapangyarihan laban sa atin. Kaninong law yung ina-uphold mo? Hindi niya po sinabing protektahan ang Pilipino. Sinasabi niya lang po na sinasabi po ng presidente natin na ina-uphold niya yung law. Kaya niya pinadakip si Pangulong Duterte.
Kaya niya ibinigay sa ICC. Kaninong lupo? Kala ko ba hindi mo kinikilala ang ICC? Bakit bigla yung kung totoong may warrant of arrest ang ICC na sinasabi mo na hindi natin kinikilala, bakit mo siya ipapatupad kung hindi mo kinikilala yung nagbigay ng order? Simple lang po, no? Pasimplihin po natin. Mayroong ICC, isang foreign entity. Mayroong ICC na nagsasabi na may dapat managot si Duterte. Ano sabi ng Pangulo mismo ng Pilipinas ngayon, si Marcos? Ano sabi ni Marcos? Hindi namin kinikilala ang ICC. Bakit hindi kinikilala? Hindi tayo miyembro. Bakit mo ngayon sasabihin na ina-uphold mo yung law? Sila po ay batay sa kanilang batas. Sa batas po ng ICC, sinabi nila na dapat arestuhin si Pangulong Duterte. Dapat, bilang Pangulo, na pinoprotektahan mo ang mga bawat isang mamamayang Pilipino. Tubig nga, pinoprotektahan mo eh. Dagat nga, pinoprotektahan natin. Bakit? Pag-aari natin eh. Pag-aari nino? Pag-aari ng Pilipino. Yung pag-aari lang pinoprotektahan. Paano pa yung Pilipino? Ano po ba yung mas importanteng protektahan? Yung may-ari o yung pag-aari? Ang lakas ng loob natin na magsalita na tayo ay pro-Pilipino. Hindi ba Pilipino si Tatay Digong? Hindi ba naging presidente pa siya ng Pilipinas? Asan ang pagiging pro-Pilipino ninyo? Ang ICC ba Pilipino? Pilipino po ba ang ICC? Kung sinasabi ninyo na iboto yung pro-Pilipino, ayan, yung 12 Judas. Kasama na kayo ngayon sa mga Judas dahil kinampihan nyo yung Judas. 12 alagad ni Judas at saka ni Poncio Pilato. Mga kapatid, thank you very much kay Abraham Quezon. Tandaan po natin, presidente ka ng Pilipinas, lahat ng maliliit na inaapi sa ibang bansa, ipagtatanggol mo. Lahat ng nakasuhan, no? Lahat ng nakasuhan, ihihingi mo ng tawad. Gagawa ka ng paraan. Sangkatutak po ang OFW sa iba't ibang parte ng mundo. Bilang presidente, may tungkulin ka na bawat isang maliit na OFW. Kasi hodang ang trabaho niyan ay maliit lamang doon sa bansang pinagtatrabaho niya. Poprotektahan mo yung bawat maliliit na mamamayan na yun. Ibig mo sabihin, pag mayroong OFW na kinasuhan, walang pambayad ng abogado, hindi mo susuportahan? Sinusuportahan po natin. Dahil yan po ang trabaho ng gobyerno. Eto hindi mo na sinuportahan eh. Hindi ka na nag-provide ng abogado para maawat yung gustong gawin ng ICC. Wala ka nang ginawa. Ikaw pa ang dahilan. Biblical character din, di ba? Binigay mo in silver platter. Sino na nga yung ibinigay bilang regalo? Silver platter yung ulo? Hindi si Herodes. Si John the Baptist. Talagang biblical ka, BBM. No?
Hiniling sa'yo ang ulo ni John the Baptist, binigay mo in silver platter o ginto. Ganon ang ginawa mo. Masyado kang biblical. Lahat ng kontrabida sa Biblia. Thank you very much kay Lorna Ferguson. Teka muna, gawin nating mga ano to. Moderator. Meron pa isa. Saglit lang ha. Hindi po pwedeng hindi natin pasalamatan. Thank you kay The Fickle Twins. Okay. Sa totoo lang, wag mo sabihin na in-uphold mo yung law. Walang law sa Pilipinas na ipamimigay. Magbasa po kayo ng konstitusyon. Sabihin nyo po, magbasa po kayo ron. Kung may makikita kayong artikulo, bersikulo, at kung anumang kulo-kulo. Magbasa po kayo ng isang instances na isosurrender ng gobyerno yung kalayaan ng isang mamamayang Pilipino. At ito hindi po simpleng mamamayan ng Pilipino. Hindi po siya simpleng isang mamamayan. Ito po ay dating Pangulo ng Pilipinas. Ang sinasabi ko nga po, kawawa yung mga OFW natin. Bakit? Trabaho po ng Pangulo na kung yung OFW nakulong, lalo na po yung bibitayin, ihihingi po ng presidensya, ihihingi po, pupunta po ron sa foreign, makikiusap sa pinuno. Ganito po trabaho ng gobyerno, before tong gobyerno na to. Makikiusap ka kung merong isang kababayan, isa lang, isang kababayan. Makikiusap ka, no? Na meron na ba? Teka lang putulin natin to, titignan lang natin kung yung mensahe po ni Donald Trump. Kasi nakakagigil po. Thank you very much kay Yumueko. O wala pa po sa dyaryo, mamaya na po. Huwag kayong mag-alala. Hanapin nyo Rodante Marcoleta doon nakapost. Okay po. Sige po, tuloy na po natin at marami po tayong pag-uusapan. Mamaya na po si Donald Trump. Mamaya na po natin pag-usapan niya na yung sinabi ni Donald Trump. Washington Post. Okay, titignan ko lang ng maikli para mamaya maano natin. Duterte arrest. Saglit na saglit lang para maidagdag natin. Mahaba po itong mga pag-uusapan natin. Hanggang mamayang maghapon na po tayo rito. Okay. Mamaya na po. Hindi ko po mahanap Punta na po muna tayo. Mamaya na po yung kay Trump. Gusto nyo po maglagay po kayo ng link dyan sa ating ginagawa para makatulong po tayo. Okay. Yung iba po na namumblema, bakit daw po ako tumatawa? Hindi. Yun po problemahan yung pagtawa ko at yan po pagre-release lang ng galit. No, pag minsan dinadaan natin sa tawa. Pagre-release ba ng asar? Okay. Balikan po natin yung punto natin, no? Kawawa po kayo kasi ganito po yan. Pag kayo po ay nagkakaso, lalo na nahatulan kayo ng bitay,
kadalasan po ang presidente ng Pilipinas, ipinakikiusap yung mamamayan natin. Ngayon, ano po ang sasabihin ngayon ng gobyerno na papakiusapan ng presidente? Bakit kita pagbibigyan na palayain tong ano mo? Ano ang moral authority mo na makiusap sa akin? Eh yung dati nyo nga presidente, Pilipino na yun. Ipinamigay mo sa ICC na hindi naman kayo miyembro. No? Okay. So pag-uusapan po natin, eto na po, dako na po tayo rito sa mga reaction po ng mga Duterte. Reaction po ni Kitty at saka ni Sara Duterte, ang ating Vice President. Yung kay Kitty po muna. Ito po ang sinabi ni Kitty tungkol po sa kanyang tatay, no? Na nakakaawa po. Ito po ang pinost ni Kitty. A flight lasting more than 8 hours but left with just a sandwich to eat? Question mark, question mark. Huwag nyo naman pong babuyin yung Pangulo ng Pilipinas. Huwag nyo naman babuyin. Mahirap po pala, no? Alam nyo po kung bakit pinipersecute si Pangulong Duterte? Walang kumita sa kanya. Lahat nagtrabaho. Walang kumita. Tignan nyo po yung mga inaangal. Yung mga pulis daw na tumalima sa war on drugs. Yung iba raw nakukulong. May nagsabi niyan si Torre. Wala naman daw ginawa si Pangulong Duterte. Sinight niya pa yung kekiyan. Minasama pa Minasama pa yung war on drugs. Alam po ninyo kung bakit walang kumita kay Pangulong Duterte? Dahil hindi niya po pinagkitaan yung kanyang paglilingkod, yung kanyang war on drugs, hindi niya po pinagkitaan. Ano ibibigay niyang pera sa inyo? Kaya po ito dakilang tao si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba na inihirit po natin sa pamamagitan ni Soljan Guevara noon? Umapila tayo sa ICC. Sabi natin, hindi na kami miyembro ng ICC, kaya tanggalin nyo na, huwag nyo nang imbestigahan yung kaso ni Pangulong Duterte. Nung bati pa po, si BBM, tsaka tong si Pangulong Duterte, yung may unit team pa po, sumulat tayo para iapila na wag nang kasuhan o tigilan na ang pag-imbestiga kay Pangulong Duterte. 5 po ang judge ng ICC. 5 judge. Alam niyo po ba kung ilan po ang pabor na bumoto na ituloy ang investigasyon nila kay Pangulong Duterte? 3. Hindi po. Kino-question natin yung jurisdiction nila. Wala na kayong jurisdiction, kaya hindi na dapat kayong nag-imbestiga sa presidente namin. Umalis na kami. Nag-lapse na rin yung 1-year period na dapat may mga umapila para sa ating pag-alis sa Rome Statute. Okay. Panay illegal po ang ginagawa ng mga to. Sa 5 judge po, 2 doon. Kumbaga, 3 lang po. 2 doon na nagsabi na hindi na tayo miyembro. Kaya tigilan na natin si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba yun? Na 2 po doon ay nagsabi na hindi na tayo miyembro ng ICC. Kaya nakakalungkot po na tinutuloy pa rin nila. Nakakalungkot po na 3. Kumbaga, isa lang po yung lamang. Isa lang po yung lumamang dun sa hatol na yun na under pa rin tayo ng ICC. Ibig sabihin, judge mismo ng ICC may duda. Thank you very much kay Ednalyn Morcorf. Bangag, pinalaya yung drug trafficker sa Indonesia. Si PRRD, pinaalis ang drug problem ng Pilipinas. Pinagkanulo po ng makabagong hudas ng mundo, PBM. Thank you very much po. Sa makatuwid, isa lang po yung nagpanalo sa kanila na tayo ay membro. Judge na po ng ICC yun, ha?
Yung judge mismo, may duda sila, yung dalawa. Natalo lang sila. Traitor nga eh. Kaya tinuloy pa rin nila yung mga investigasyon kay Pangulong Duterte. Yung judge po na dalawa, sabi, wala na talaga tayong hold dyan. Wala na tayong jurisdiction dyan kay Duterte dahil umalis na yung Pilipinas sa ICC. Pero yung presidente natin, walang duda. Yung judge na ng ICC, may duda na, no? Pero yung presidente natin, walang kaduda-duda na dapat makulong si Pangulong Duterte. Traitor po. Dalawa po dun sa judge na yun. Ewan ko kung nariyan pa rin yung judge. Baka tinanggal na yung dalawang judge na yun. So kung yan pa rin po yung judge, ang dami mong pinalaya. Basta may mga kinalaman sa droga, pinakikiusap. Nagpunta pa rin. Pero yung mga may binitay po sa Saudi, hindi yata droga kasi ang ano nun. Bakit hindi na? Bakit nabitay po yung sa Saudi? Tanong nyo kung ano kaso, baka hindi naman droga. Pero pag droga po ang kaso, baka nagkakataon lang. Nagkakataon lang ba? Si Dilima, droga ang kaso. Bumaliktad yung mga katarantaduan po, no? Huwag po kayo maniniwala na si Dilima po. Ano kaso nung nasa ano? Sa Saudi? Murder. Pero si Biloso, di ba, droga yan? Nagkataon lang po. Baka isipin po, ulitin ko, nagkataon lang yan. Pag mga droga kaso, drugs din. Sorry naman. Drugs din pala sa Saudi. Ano ba? Drugs ba yun sa Saudi yung nabitay? Si Mabilog. Nagkataon lang po yan. Ang sinabi ko, kasi kasalanan mo yan, Pangulong Duterte. Kung ikaw nagpayaman, marami ka sanang kakampi ngayon. Hindi po ba? Sarcastic to ha, sasabihin ko na, baka may mga hindi makaintindi. Imagine niyo po kung si Pangulong Duterte ay nagpayaman, nagnakaw na nagnakaw. Di ang dami niyang mga sinusuhulan, ang dami niya na sanang pinataba, ang dami niya sanang kakampi ngayon. Hindi po ba? Kasi marami kang ipamumudmud eh. Ganun talaga. Pag magnanakaw, marami talagang mga kakampi kasi marami kang pinamumudmud. Si Duterte, kaya wala kagad kakampi. Unang araw pa lang na nawala sa pwesto, daming kakampi ni Duterte, di ba? Bakit isang araw pa lang nawala sa pwesto, wala na kagad kakampi? Wala ka namang pinamudmud na yaman, Duterte. Hindi ka kasi magnanakaw. Yan po ang katotohanan. Yan po ang problema ni Duterte. Ngayon lang po ako nakakita, namumblema. Vice President, anak ng dating Pangulo. Alam mo, ano nasasabi ni BP Sara na hindi sinasadya? Magastos ang mga abogado. Sino lang po makakaisip na magastos ang abogado? Pucha, meron nga akong alam eh. Kaso ng kaso, kahit kanino eh. Hindi na umaangal na magastos eh. Pero yung Vice President, yung mga hindi magnanakaw, nasasabi nila nang hindi sinasadya na magastos yung yung pag-hire ng mga abogado. Bakit? Kasi bulsa nila yung nahihirapan. Sa totoo lang po. Pero yung mga nagkakaso na hindi umaaray sa pera, bakit kaya? Bakit yung Vice President nasasabi na
Ang isa sa mga problema nila, yung abogado, dahil walang datong. Yan yung problema yung mga Duterte, hindi kayo magnanakaw. Kaya marami kayong kalaban. Wala kayong pinamudmud na pera. Nakakagalit kayo, tapat kayo masyado. Panay trabaho ginawa nyo. Nung presidente ka kasi Digong, hindi ka nagnakaw. Pinagtrabaho mo yung mga tao mo. Yung mga magnanakaw, pinangunguya mo ng pera. Pinapahiya mo yung mga magnanakaw. Alam nga namang manahimik sila pag wala ka na sa kapanyarihan. Alam nga namang yung pagkaguhaman nila. Yung kanilang pagiging gahaman sa salapi. Hahayaan ka na lang na wala ka na sa kapangyarihan. O, di ba? Wala ka namang, hindi mo minantika yung kanilang. Kita mo, ang dami nagtatanggol ngayon, ang dami ng issue, nawawalang pera. Pucha, anak mo nga, hindi nawala yung 125 eh. Sa totoo lang po, hindi po nawala. Sige, ano po tayo ngayon? Kahit na ano po tayo, o butin tayo ng isang araw na nagdidiskusyon lang. Ang problema mo, Digong Duterte, hindi ka kasi magnanakaw. Trabaho ka lang ng trabaho. Kaya, nung nawala, isang araw pa lang na pagkawala mo sa pwesto, pine-persecute ka na. Sino nagpe-persecute kay Duterte? Yung mga magnanakaw. Yung naapektuhan ng mga pagtatrabaho mo. Tapat ka kasi. Kita mo nga, mukha kang kawawa dyan. Wala kang kakampi. Na may kapangyarihan. Kasi hindi ka magnanakaw. Yan yung problema ng mga Duterte. Di kayo nagnakaw. Wala, tuloy kayo ngayong pansuhol. Wala kayo tuloy ngayong pampataba ng mga buhaya.